The Midnight Hauntings. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Rex. Ang kwentong ito ay pinadala ng isa nating tagapakinig at ito ay tungkol sa isang babae na naghahandang ikasal, kung saan may kababalaghang nagpapakita sa mga pagkain niya, lalo na sa kanyang nilutong lechon. Simula bata pa lang ako ay paborito ko na ang lechon, kaya naman isa ito sa specialty na aking niluluto. Hanggang sa naging negosyo ko ito pagtanda at dun ko nakilala si Ted. Ako si Camille at ang aking kwento ay nagsimula nang maghahanda ako para sa aming kasal. Isang taon na kaming engaged ni Ted at naisipan kong ako ang mag-asikaso ng catering ng aming kasal. Ako mismo ang titingin ng mga ihahandang pagkain ng aming mga bisita, habang si Ted naman ang mag-aasikaso ng mga kailangan sa simbahan. Sobrang bait at maasikaso sa akin ni Ted simula nang maging kami. Kaya naman laking tuwa ko nang nagsama kami ng matagal at ikakasal na din sa wakas. Ang tanging pagsubok ko na lang ay ang pakikisama sa kanyang pamilya na pakiramdam ko ay hindi ako gaano tanggap. Magkaiba kasi kami ng kinalakihan ni Ted dahil ako ay mas progresibo kumpara sa tradisyonal na pamilya niya. Naging empleyado ko si Ted noon at tila ayaw ng kanyang magulang na mas mapera ang babae kaysa sa lalaki. Gayunpaman ay pinaglaban ako ni Ted sa kanila. Isang linggo bago kami ikasal ay tumitikim na kami ng mga timpla na gusto namin para sa ihahandang lechon at ibang pagkain. Habang masaya kaming kumakain, ay may nakagat akong tila kakaiba sa lechon. Pagtingin ko sa lechon, ay halos maduwal ako sa pandidiri. Naglabasan ng iba't ibang insekto sa lechon na tila nabubulok. Pagtingin ko sa aming pagkain, ay tila naging botsa ang laman na nasa plato namin. Nagsisigaw kami ni Ted at hindi makapaniwala sa nangyari sa amin dahil tila kami ay kinulam. Tinanong ko ang aking mga empleyado kung may gumalaw ba sa lechon, ngunit wala naman daw. Bigla akong nangamba para sa aming kaligtasan ni Ted at napaisip kung sino ang magtatangka sa amin. Saktong kung kailan pa isang linggo na lang ang kasal. Hindi kami makatulog ni Ted sa ilang gabing nalalapit ng aming kasal. Nagpatawas na din kami at lumapit sa albularyo para lang masiguradong walang negatibong mangyayari sa araw ng aming kasal. Nang dumating ang mismong araw, ay masisiwalat din ang tunay na salarin. Tahimik ang umaga namin ni Ted at tila nawala sa isip namin ang kababalaghang naganap. Maligaya akong naglakad sa altar at ang tanging problema lang namin ay ang pagtataray ng nanay ni Ted. Mas gugustuhin ko pang yun ang isipin kaysa tungkol sa mga kulam. Sa mismong seremonya ay wala namang nag-eskandalo o nangyaring kapahamakan. Naniniwala akong dahil sa simbahan ay walang masamang intensyon ang napunta sa amin ni Ted nung araw na iyon. Ngunit pagdating sa reception ay nagulat kami sa dumating. Kasama ng nanay ni Ted ang dati niyang nobya na si Abby. Magkasundo noon pa si Abby at ang nanay ni Ted at lagi akong nakukumpara sa kanya. Pareho kasi sila ng probinsya at laging nagkukwento si Abby sa nanay ni Ted tungkol sa mga karanasan niya sa kanilang bayan. Doon ako napaisip na baka si Abby ang kumulam sa amin. Malamang ay nabalitaan niya ang araw ng kasal namin sa nanay ni Ted at ginamitan kami ng kulam na natutunan niya sa probinsya. Habang nasa reception ay nagulat kami nang biglang may sumigaw na bisita.
Pagtingin namin ay nakita naming nabubulok na ang lechon na aking hinanda. Ang malala pa nun ay pati ibang handang pagkain ay nadamay na din at tila ginagapangan na ng mga insekto at napanis na. Saktong may ilang bisita na nakakain na kaya sila nagsuka. Agad kaming nagtawag ng mga ambulansya para sa mga nasiraan ng tiyan. Nag-alisa na din ang karamihan sa mga bisita at umorder na lang ako ng takeout para sa mga naiwang kamag-anak. Hindi din namin maipaliwanag sa kanila ang biglang pagbulok ng mga handa. Nanginginig ako dahil hindi ako makapaniwala sa nangyari. Dahil ako mismo ang nagprepara ng lechon at nagbantay sa pagluluto nito. Hindi ko mapigilan ng aking damdamin at umiyak na lang ako sa sulok dahil sa pagkasira ng isa dapat sa pinakamasayang araw ng aking buhay. Dun ko napansin na tila nakatingin ng kahina-hinala si Abby sa akin. Tila nakangiti ito at masayang nasira ang araw ng aming kasal ni Ted. Mabigat din kasi ang hiwalayan nila kaya masama ang loob ni Abby. Nagulat ako nang si Ted mismo ang sumugod sa kanya. Pinagbintangan ni Ted na malamang ay kinulam kami ni Abby at kailan pa daw ba kami nito minamatsyagan. Sumagot si Abby na hindi totoo ang mga paratang sa kanya dahil kinagabihan lang niya nalaman ang kasal nang inimbitahan siya ng nanay ni Ted. Doon namin napagtanto na hindi si Abby ang tunay na may pakana ng lahat, kundi nanay mismo ni Ted. Kilala daw kasing itong manggagamot sa probinsya noon at isa siya sa pinabantay namin habang nagluluto ng mga panghanda. Umamin agad siya ng aming harapin. Nagawa lang daw niya iyon para sa ikabubuti ng kanyang anak. Pinagtanggol ako ni Ted at sinabing hindi kami ligtas na kasama siya. Nakakatakot daw isipin kung ano pang pwedeng gawin ng kanyang ina, lalo na pag naisip naming bumuo ng pamilya at baka madamay pa pati aming anak. Ang araw ng kasal ang huling araw na nakita ko ang aking biyenan. Nag-uusap pa sila ni Ted, ngunit hindi na ito nakalapit pa sa aming pamilya. Maging leksyon sana ito na kilalanin maigi ang pamilya ng iyong pakakasalan. Baka ayaw ka pala nito at bigla kang kulamin sa pamamagitan ng lechon sa kasal. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Rex. Ang kwentong ito ay pinadala ng isa nating tagapakinig at ito ay tungkol sa isang babae na nakakakita ng kaluluwa ng tanod sa kanto. Kung saan tila siya ay pinoprotektahan nito tuwing siya ay naglalakad sa gabi. Ako si Rachel at simula bata pa lang ako ay alam kong may third eye ako dahil nakakakita ako ng mga multo. Kaya siguro dahil dito ay naging mahilig akong manood ng mga nakakatakot. Sa hindi inaasahang panahon ay may nakagigimbal pa palang mangyayari sa akin. Nagsimula ang aking kwento nung ako ay lumipat ng tirahan para maging mas malapit sa aking pinapasukang trabaho. Panggabi kasi ang aking pasok dahil call center ang aking kumpanya. Sa una ay medyo maaga pa ang pasok ko kaya kampante pa ako dahil sa mga tao sa labas. Ngunit nung naging mas gabi ang pasok ko ay halos wala na masyadong lumalabas at madilim na ang mga kalsada. Dahil doon ay naging mas matatakotin ako tuwing naglalakad mag-isa papuntang sakayan dahil sa panganib na aking pwedeng maranasan. Bilang babae sa Maynila ay mahirap na at alam din ng mga kawatan na malaki ang sahod ng mga call center panggabi kaya mas lapitin ako sa panganib. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay dun ko unang nakilala
ang tila kaluluwa ng isang tanod sa kanto. Tinawag ko itong Mang Jun kahit hindi ko pa siya nalalapitan. Napapansin ko kasi itong nakaupo lang sa kanto at tila hindi gumagalaw. Naisip kong baka mabuting kaluluwa ito na nagbabantay sa mga dumadaan. Dahil sa kanya, mas naging ligtas ang pakiramdam ko. Hindi na ako gaanong natatakot kahit gabihin pa ako dahil nababantayan ako ng mabuting tanod. Gayunpaman, hindi pa din ako naging handa sa unang karanasan ko kay Mang Jun, kung saan muntik ng mga nibang aking buhay, ngunit naligtas ako dahil kay Mang Jun. Nangyari ang aking nakakatakot na karanasan isang gabi kung kailan wala akong pasok at pauwi ako galing sa pakikipagkita sa aking mga kaibigan. Hindi ko inaasahan na gagabihin ako at saktong wala akong masakyan kaya kinailangan kong maglakad sa dilim. Walang katao-tao sa kanto at nakaramdam ako ng tila kakaiba na parang may sumusunod sa akin at nakaabang sa aking bawat galaw. Maya-maya ay tumaas ang balahibo ng aking buong katawan at nagmamadali akong tumawid sa kanto. Biglang bumulaga ang isang lalaking nakatago ang muka sa kanto at may hawak itong patalim. Sinabihan agad ako ng holdapper na ibigay ang aking mga gamit. Sa gulat ay napasigaw ako, ngunit walang ibang tao sa paligid. Maya-maya ay binitawan ng holdapper ang gamit ko. Paglingon ko ay nakaupo sa pwesto si Mang Jun at tila natakot nito ang holdapper kaya napatakbo ito papalayo. Sinubukan kong habulin ng holdapper ngunit nakalayo na ito at paglingon ko ay tila naglaho na parang bula si Mang Jun sa kanyang pinagkakaupuan. Hindi ako makapaniwalang naiwan ako mag-isa sa kanto at bigla akong nanginig sa takot. Hindi ako makapaniwala sa nangyari sa akin. Hindi ko alam kung mas mabigat ba na ako ay na-hold up o nang magpakita bigla ang kaluluwa ni Mang Jun sa akin. Agad akong tumakbo papuntang barangay hall at nagreklamo tungkol sa holdapper. Iimbestigahan daw nila ito at magdadagdag pa ng tanod sa gabi. Nang tanungin ko sila kung may tanod ba nung gabing iyon, ay nagsabi silang wala daw rumonda sa kantong iyon. Dun ko lalo na patunayan na mabuting kaluluwa si Mang Jun at siya ang nagligtas sa akin nung gabing iyon. Kaya naman kinabukasan ng gabi ay naisipan kong hanapin ang kaluluwa ni Mang Jun para pasalamatan siya sa pamamagitan ng pagsindi ng kandila. Naisipan kong bumalik sa kanto ng lagpas hating gabi dahil sa ganung oras ko siya kadalasan nakikitang nakaupo sa kanto. Habang hinahanap siya ay hindi ko naramdaman na may nakasunod na pala sa aking likuran. Pagharap ko ay nagulat ako sa biglang nangyari. May isang snatcher ang humablot ng aking bag at naagaw sa akin ang aking dala. Kumaripas ito ng takbo at hindi ko na ito naabutan pa. Nanghina ako sa biglang pangyayari at nanginginig sa takot. Ngunit mas nangilabot ako nang maramdamang may kumalabit sa aking likod. Tumambad sa akin si Mang Jun at nakatingin ito sa akin habang nakangiti. Doon ko napagtanto na totoong tao pala si Mang Jun at hindi siya kaluluwa. Hinatak niya ang aking kamay at tila gusto niya akong dalhin sa ibang lugar. Nagpupumiglas ako at tumakbo papalayo. Nagmamadali akong tumakas at nakita kong nakatanaw lang si Mang Jun habang nakangiti na tila may masamang balak sa akin. Dahan-dahan lang itong bumalik sa kanyang dating pwesto at nagtago sa likod ng puno. Dumiretso na ako sa pulis para magsumbong.
Ayon sa kanilang investigasyon, ay madami na palang nagsumbong tungkol sa kantong iyon dahil sa isang matandang lalaki na laging nakatitig sa mga babaeng dumadaan at nakabihis na pangtanod kahit hindi naman ito totoong tanod. Kaya pala hindi ito kilala ng mga taga-barangay. Ilang taon na pala itong pinaghahanap ng mga pulis dahil panaka-naka itong nagpapakita at nanggugulo ng mga kababaihan sa gabi. Hanggang ngayon ay hindi pa nila nahahanap ang lalaki. Hindi ako makapaniwala na ang akala kong tagapagtanggol ko ay mas masama pa palang tao. Hindi ko din naisip na mas nakakatakot pala ang totoong tao kaysa sa mga kababalaghang aking nakikita noon. Kaya ngayon ay mas maingat na ako sa mga taong nakakasalamuha ko, lalo na kapag gabi. Dahil lang sa isang karanasan ko sa tanod sa kanto. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Rex. Ang kwentong ito ay pinadala ng isa nating tagapakinig at ito ay tungkol sa isang babae na lumipat ng tirahan at nagkaroon ng kaibigang pedicab driver kung saan nakaranas sila ng kababalaghan sa kanilang dinadaanan tuwing gabi. Ako si Diana at ang aking kwento ay nangyari ilang taon na ang nakalipas. Kinailangan ko kasing mangupahan sa ibang lugar para maging malapit sa aking bagong trabaho, kaya ako lumipat ng tirahan. Panggabi ang aking pasok, kaya nag-aalala akong biyahe. Medyo sa dulo kasi ng looban ang aking tinitirhan at madilim ang aking nilalakaran papuntang sakayan. Doon ako nagpasya na kumontrata ng pedicab para ihatid ako galing bahay papuntang sakayan. Saktong isang gabi ay nakita ko si Mang Kael at kinausap siya. Mabait at tahimik si Mang Kael sa akin. Agad din siyang pumayag kahit na gabi na masyado. Wala daw ibang pedicab driver sa gabi at wala din siyang gaanong pasahero ng ganong oras. Nang tanungin ko siya kung bakit, ay hindi siya sumagot at tumahimik lang. Ilang gabi akong hinahatid sundo ni Mang Kael at palaging tahimik lang ang aking biyahe. Ngunit isang gabi ay nabalitaan kong mas gagabihin ang aking pasok at pinaalam ko ito kay Mang Kael. Halata sa kanyang nag-alangan siya at naisip kong baka ayaw lang niyang mapuyat. Gayunpaman ay sinundo pa din niya ako kinabukasan. Kapansin-pansin na tila di mapakali si Mang Kael habang nasa biyahe kami. Panay ang kanyang lingon at pinipilit niyang bilisan ang pagpadyak kahit siya ay hirap na. Pagsilip ko sa daan ay naintindihan ko ang kanyang pagmamadali. Dahil may isang babaeng nakaputi sa kanto na tila kumakaway para pumara sa amin. Bumulong lang si Mang Kael na wag ko itong pansinin at maglagay ng gamit sa aking gilid. Nang tanungin ko siya kung para saan, ay pinaliwanag niyang para hindi tumabi sa akin ang kaluluwa. Nangilabot ang aking buong katawan sa ideya na biglang may tatabi sa akin. Napadasal na lang ako sa takot at umaasang bumilis pa ang aming biyahe. Nang makalabas na kami sa looban, ay nagtanong ako kay Mang Kael tungkol sa multo, ngunit hindi ito umimik. Simula nun ay hindi ako mapakali at agad kong sinabihan kinabukasan si Mang Kael na agahan na lang namin ang pagsundo. Naisipan kong mas gugustuhin kong maaga ang pasok kaysa madaanan ulit ang dugoang babae. Nagtataka lang ako dahil bakit ayaw magkwento ni Mang Kael sa akin. Pansin kong iwas siya sa aking katanungan at halos wala akong alam tungkol sa kanya. Ni hindi ko alam kung taga saan siya
at bigla na lang siyang sumusulpot sa tapat ng aking tinutuluyan para sunduin ako. Doon ako nagpasya na magtanong-tanong tungkol sa kanya. Nag-post ako sa grupo naming mga taga-looban at nagtanong lang kung mabait ba si Mang Kael. Sumagot naman sila na mabait naman ito, ngunit tuwing gabi lang bumabiyahe. Taga-looban din daw siya at mag-isa lang namumuhay simula nang mamatay ang kanyang pamilya. Doon ako simulang maawa kay Mang Kael. Hindi ko alam na mag-isa na lang pala siya at wala na siyang kasamang mahal sa buhay. Habang nasa bahay ay nagbasa-basa ako tungkol sa multo at nabasa kong kadalasang nagpapakita daw ang mga ito sa mga taong namatayan na din. Naisip kong baka dahil namatayan si Mang Kael ay nagpapakita sa kanya ang mga kaluluwa kaya siya ang umiiwas na din magsakay ng mga pasahero. Ngunit isang gabi ay hindi ko inaasahang hindi tumunog ang aking alarm at ako ay na-late ng gising. Nagmamadali akong kumilos at humingi ng tawad kay Mang Kael, ngunit aabutan namin ang oras ng pagpapakita ng multo. Nagdasal na akong hindi sana magpakita ang kaluluwa ng babae at hindi nga ito lumabas. Ngunit maya-maya ay may narinig akong boses ng isang bata. May batang lalaki palang nakadungaw sa harapan ng pedicab at nakasilip sa akin. Dahan-dahan nitong nilabas ang kanyang ulo at nakatitig sa akin habang humihingi ng tulong. Tila napansin din nito ni Mang Kael at malakas itong nagdasal habang hinihingal sa pagpadyak. Napasigaw ako sa gulat at agad na bumulong ng dasal hanggang sa makalagpas kami sa bata. Inudyokan ko si Mang Kael na magkwento kung anong meron sa mga kaluluwang nagpapakita, ngunit muli lang itong umiling at hindi na umimik pa sa akin. Ilang gabi akong nababagabag ng mga kaluluwa at ng pagpapakita ng mga ito. Nakakapagtaka kasing may oras lang itong lumalabas at isa ding misteryo ang patuloy na pagbiyahe ni Mang Kael. Kahit alam nitong may multong nagpapakita sa daan na yon tuwing gabi. Naisipan kong kumprontahin si Mang Kael at pinuntahan ko ang kanyang tirahan. Naabutan ko siyang nag-aayos ng kanyang pedicab nang mapansin ko ang isang litrato. Doon ako naliwanagan sa katotohanan at nang makita niya ako ay doon na nagpaliwanag si Mang Kael. Dahil ang mga kaluluwang nagpapakita sa amin ay ang kanyang asawa at anak na namatay. 10 taon na daw nang mamatay ang kanyang pamilya sa kantong aming dinadaanan at simula nun ay nagpapakita ang mga ito sa oras at lugar kung saan sila pumanaw. At kaya siya bumabiyahe ng gabi ay dahil namatay ang mga ito dahil sa pang-hold up at nais niyang rumonda sa gabi para siguraduhing walang ibang mabiktima sa daan. Umiiyak siyang nagkwento ng kanyang buhay kaya naawa ako at niyakap siya. Matapos nun ay sinamahan ko siya sa puntod ng kanyang pamilya at nagsindi ng mga kandila. Matapos nun ay tila hindi na nagpakita sa akin ang mga multo at naging mas malapit kami. Maraming taon pa ang pinagsamahan namin at trinato ko siyang parang aking tatay. Ilang taon na ang lumipas at pumanaw na din si Mang Kael. Naisip ko na lang na masaya na siya sa langit kasama ang kanyang pamilya. Napagtanto ko na dapat maging mabuti sa kapwa dahil hindi natin alam ang pinagdadaanan nila. Tulad ni Mang Kael na isang pedicab driver. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Rex. Ang kwentong ito ay pinadala ng isa nating tagapakinig at ito ay tungkol sa isang babae na nahanap ang sikretong libro sa pagluluto ng kanyang ina, kung saan
May nagparamdam sa kanyang mga kaluluwa matapos niya itong matagpuan. Bata pa lang ako ay mahilig na akong magluto. Siguro ay naman ako ito sa aking nanay. Kahit hindi kami gaanong malapit sa isa't isa, ay iniidolo ko siya sa pagluluto. Ako si Sarah at ang aking kwento ay nagsimula nang mamatay si Nanay Ising at naman ako ang kanyang libro. Puno ito ng kanyang mga putahe at dahil mahilig akong magluto ay ginaya ko agad ang mga ito. Habang nagluluto ay naaalala ko ang mga luto sa akin ni Nanay Ising at naramdaman kong mas napalapit ako sa kanya. Ngunit hindi ko alam kung bakit tila iba ang lasa ng aking adobo. Nung bata kasi ako, ay may isang espesyal na adobong ginagawa si Nanay Ising isang beses sa isang taon nung bata pa ako. Tumigil lang ito nang umuwi ang aking ama galing ibang bansa at hindi na nagtrabaho pa. Sinabi sa akin noon ni nanay na lihim namin ang adobo na yon. Nung kinagabihan ay nahirapan akong makatulog. Tumatak sa akin ang lasa ng espesyal na adobo at nalungkot ako na hindi ko ito magaya. Habang nagpapaantok ay bigla akong nayanig at halos mapasigaw dahil sa pagpapakita sa akin. Isang maliit na kaluluwa ang tila nakatayo sa paanan ng aking higaan habang nakatiting sa akin. Ako naman ay tila nanigas at hindi makagalaw habang ito ay dahan-dahang lumalapit sa akin. Nang malapit na ito sa akin, ay bigla na lang itong naglahong parang bula. Napansin ko na lang na kaya ko nang gumalaw nang makitang nanginginig ang aking buong katawan. Sa tagal naming nakatira dito, ay wala kaming karanasan sa kababalaghan, kaya hindi ako makapaniwalang may biglang magpapakita na kaluluwa sa aming bahay. Buong gabi akong hindi makatulog kakaisip sa nangyari. Naisip ko na lang na baka malikmat ako lang ito dahil sa pagod o baka bangungot lang ito. Wala din kasi akong maisip o maalala na batang namatay dito at wala ding nakwento ang aking tatay. Kaya naman halos nakalimutan ko na ito kinabukasan at nagpatuloy lang sa pagluluto ng mga putaheng ginawa ni Nanay Ising noon. Naisip kong sorpresahin ang aking tatay dahil alam kong nagluluksa pa ito sa biglaang pagkamatay ni nanay. Sinubukan ko ulit lutuin ng espesyal na adobo, ngunit hindi ko pa din ito magaya. Gusto ko kasing ipatikim ito kay tatay kahit na sikreto lang namin yon ni Nanay Ising dahil alam kong hindi niya ito natikman noon. Napaisip din ako kung bakit namin inilihim iyon kay tatay. Si Tatay Lolong ay mapag-alaga at mapagmahal na asawa kay Nanay Ising, kaya wala akong maisip na dahilan kung bakit namin kinailangan itago ang espesyal na adobo sa kanya. Nang ikwento ko ang adobo matapos namatay ni nanay, ay hindi na nagulat si tatay. Noon pa man daw kasi ay malihim na si Nanay Ising at walang nakakaalam ng kanyang mga sikreto. Nalulungkot si tatay na tila hindi niya alam kung bakit naging malayo si nanay sa amin ni tatay simula nang umuwi siya. Pakiramdam ni tatay na sinisisi siya ni nanay sa aming pagkahirap. Naisipan kong ibahin ang timpla ng luto ng adobo para lang magaya sana ang luto ni Nanay Ising. Ngunit hindi ko mahanap kung paano na iba ang lasa. Habang nagluluto ay nakaramdam ako bigla ng malamig sa aking likod at napalingon ako. Tumambad sa aking harapan ang kaluluwa ng isang bata na nakatayo sa dulo ng aming pasilyo. Dun ko napagtanto na totoo ang aking inaakalang bangungot at dahan-dahan ulit itong papalapit sa akin. Sa takot ko ay nagsisigaw ako at napatakbo papalayo. Pinakalma ako ni Tatay Lolong
at pinagpaliwanag nang ako ay nahimasmasan na. Sinabi niyang wala siyang alam na bata na namatay sa aming bahay o kahit saan malapit sa amin. Kaya naman magsasaliksik daw siya tungkol sa aking nakitang bata. Nagpasalamat ako kay Tatay Lolong dahil sinuportahan niya ako at pinaniniwalaan niya ang aking nakita. May mga lumang gamit daw sa garahe at titignan niya doon kung may mga kamuka ang aking nakitang kaluluwa sa mga lumang litrato ng mga ninuno namin. Nagpa siya muna akong magluto ulit para kumalma at dun ko napagtanto na nagsimula ang pagpapakita ng mga kaluluwa matapos mamatay ni Nanay Ising at baka konektado ito sa kanya. Maya-maya ay lumabas si Tatay Lolong na may dalang isang malaking baul. Ang laman ng baul ay mga libro na puno ng sulat ni Nanay Ising. Nagunaw ang aming mundo nang basahin namin ang mga ito dahil nakalahad sa libro na nangaliwa si Nanay Ising nung mga taong nasa ibang bansa si tatay. Ang malala pa ay nagbunga ang kanyang pagtataksil. Ilang beses daw nabuntis ang aking ina at pinapalaglag niya ang mga sanggol bago lumaki ang kanyang tiyan para hindi siya mahalata. Dun ko naisip na ang mga kaluluwang nagpapakita sa akin ay ang mga batang pinalaglag ni Nanay Ising at lumabas sila nang mamatay na si nanay. Napansin kong tila hinang-hina si Tatay Lolong at naiintindihan kong nagunaw ang mundo niya sa aming nalaman. Nagulat ako nang maiabot siya sa aking libro at nagtaka kung bakit niya ako binalaan. Pagbasa ko nito ay halos maduwal ako at masuka. Dahil hinalo daw ni nanay ang mga fetus ng kanyang pinalaglag bilang sahog sa espesyal na adobo. Ito daw ay para walang bahid ng ebidensya kapag binaon niya ito sa likod bahay o kaya baka may makakita kung ibalot lang niya ito at itapon kung saan. Ang nakakahilakbot sa lahat ay naisipan niyang ipakain ito sa musmos na ako. Tandang-tanda ko na ilang beses akong nakakain ito at ako ay nasarapan pa. Hanggang ngayon ay dala-dala pa din namin ni tatay ang bigat na iniwan sa amin ng mga lihim ni nanay. Ngayon ay hindi na ako makakain ng pagkain na hindi ko gawa sa takot na baka kung ano ang sinahog dito. Baka kasi lingid sa kaalaman ko ay tao na pala ang kinakain ko. Tulad ng adobo ni nanay. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Rex. Ang kwentong ito ay pinadala ng isa nating tagapakinig. At ito ay tungkol sa isang babae na nagtayo ng tindahan ng siopaw sa Binondo, kung saan may nakalaban siyang tindera na may kakaibang timpla di umano ang binibentang laman sa siopaw. Simula bata pa lang ako ay mahilig na akong magluto at isa sa aking specialty ay ang pagluto ng siopaw dahil pamana ng aking nanay ang recipe nito. Nang mamatay ang aking mga magulang, ay nag-ipon ako para makapagnegosyo. Ako si Lizel at ito ang aking kwento. Ilang taon na ang nakalipas nang nakipagsapalaran akong lumipat sa Binondo para magbenta ng siopaw. Ilang taon din na umayos ang aking pagtitinda at masaya ako kahit kaunti lang ang aking nabebenta. Nagbago ang lahat isang araw nang dumating si Alice. May lahing Chinese ang buntis na si Alice at sinasabi niyang authentic ang kanyang mga nilulutong siopaw. Nagulat ako nang siya ang pilahan ng mga tao at nainggit ako sa kanya. Humina kasi ang negosyo ng aking siopaw simula nang may kumalat na chismis tungkol sa aking binibenta.
Naging sikat na haka-haka kasi na may laman daw na pusa ang mga siopaw at madami ang hindi nagtiwala sa mga nagbebentang tulad ko. Nung una ay akala ko ay hindi gaanong maaapektuhan ng aking paninda, ngunit nagulat ako nang may mabalita sa amin. May isa daw kasing customer ang naospital matapos magsuka ng kuko ng pusa. Dun kami natakot lahat na nagbebenta dahil alam naming makakaapekto ito sa aming pagtitinda. Lahat kami ay humina ang benta ng ilang linggo dahil sa nangyari. Ilang gabi ang lumipas at may iilan na ulit ang bumibili sa amin, lalo na ang mga suki namin. Ngunit dun ko napansin na tila kakaunti lang ang bumibili sa akin kumpara sa ibang tindera. Nang magtanong-tanong ako ay hindi ko inaasahan ang aking nalaman. Dahil tila ako ay napagbintangan bilang tindera na pinagbilhan umano ng siopaw na may lamang pusa. Hinayaan ko lang ang mga usap-usapan at nagpatuloy lang sa pagbebenta. Ang hindi ko matanggap ay ang tila paglipat ng ilan kong suki sa tindahan ni Alice. Nagtaka ako dahil sa dami naming nagtitinda ng siopaw ay bakit kay Alice sila naglipana. Dun ko naisip na baka si Alice ang nagpasimuno ng paggalat ng balibalita tungkol sa akin. Dun nagumpisa ang aking pagsisiyasat sa tunay na pagkatao at intensyon ni Alice. Naisipan kong silipin ang kanyang paggagawa ng siopaw, ngunit hindi ko nakikita ang kanyang pinagkukuhaan ng karne ng kanyang binibenta. Naisip kong malamang ay kakaiba ang pinagkukuhanan niya at hindi ligtas ang laman ng kanyang siopaw na tinitinda. Palagay ko ay nagpapanggap lang itong inosente at nagpapaawa dahil siya ay buntis. Naghalo ang inggit at tamang hinala sa aking nararamdaman kaya lumalim ang galit ko kay Alice. Hindi ko mapigilan ng aking sarili kaya naisipan kong gumanti sa kanya. Pinagkalat ko sa ibang nagbebenta na may pusa ang siopaw na ginagawa ni Alice. Sa gulat ko ay kinampihan siya ng ibang tindera na kasing tagal ko nang nagbebenta. Ayon sa kanila ay iisa lang ang pinagkukuhaan nila ng supplier sa baboy na nilalagay nila sa siopaw. Dumami ang bumili sa paninda ni Alice at dun ako lalong nagtaka. Naisip kong baka may hinahalo ito sa siopaw kung saan nagagayuman niya ang mga customer at pati mga kapwa tindera ay kumakampi sa kanya. Nagpa siya akong dapat kong pigilan si Alice anuman ang mangyari. Halos mabaliw ako dahil hindi ko matanggap na mawawala lang lahat ng pinaghirapan ko. Nagplano ako maigi ng ilang gabi kung paano ko makukuha ang loob ni Alice at kung paano ko siya papaaminin. Nagsabi akong bibisita ako sa kanya at magpapanggap na hihingi ng tulong. Minatyagan kong mabuti ang kanyang pagluto at wala akong nakitang kakaiba sa kanyang timpla. Sa bugso ng aking damdamin ay pinagsisigawan ko siya hanggang sa nagdilim ang aking paningin at nahampas siya sa kanyang ulo hanggang mawalan siya ng malay. Pagdilat ng kanyang mga mata ay tila manganganak na siya at naisipan kong tulungan siyang ilabas ang bata. Tinanong ko ulit siya kung may hinalo ba siya sa siopaw at mariin pa din siyang tumanggi. Sa galit ko ay kinuha ko ang sanggol at hindi na binigay sa kanya. Kailangan maintindihan ni Alice na seryoso ako sa aking paratang sa kanya. Kasalanan niya ang pagkalugi ng aking negosyo at pagguho ng aking mga pangarap. Kinailangan ko pang patayin ang mga magulang ko para lang makuha ang recipe ng siopaw nila. Inabutan ko si Alice ng siopaw
at sinalpak ko ito sa bunganga niya. Halos maduwal siya nang mapansin ang maliit na daliri ng sanggol sa kanyang kinaing siopaw. Sinabi kong sinahog ko lang naman ang kanyang sanggol para maturuan siya ng leksyon at nagwala siya bigla. Hindi ko inaasahang may lakas pa si Alice at natulak niya ako palayo hanggang makatakas siya. Nang habulin ko siya, ay tinulungan siya ng kanyang mga kapitbahay at tumawag sila ng pulis. Nagtataka pa din ako kung bakit hindi nila maintindihan ang aking paliwanag. Paulit-ulit kong sinisigaw sa presinto na nagayuma sila ni Alice kaya sila kumakampi sa kanya. Napatunayan din nilang gumagamit ako ng pusa at laman ng daga sa aking mga binibentang siopaw. Umamin ako dahil wala naman akong nakikitang mali doon. Ilang taon na akong nakabilanggo at sumusulat galing kulungan. Pinaglaban ko lang naman ang aking pangarap. Wala naman akong maling nagawa, hindi ba? Ako si Lizelle at isa lang naman akong simpleng tindera ng siopaw.